Actually, sa youth, and parang na-involve na yung church about dito. Pero, ayun, nag-agree kami na hindi namin to ilalabas kasi madadama yung condo. So, Okay. hindi ko na lang sasabihin ko anong condo to. Yes. Nung time na yun, 3 kami sa room. Yung isa kong roommate, nandun siya sa baba. Tapos, kumakanta ako. Kumakanta, lalala, ganyan-ganyan. Mm-mm. Pagkatingin ko dun sa taas, may batang nakaupo. Sumasabay siya sa akin sa pagkanta. Mm-mm. Siyempre, ako naman, lutang ako. Kumanta pa din ako. Tapos maya-maya, hala, ba't may kumakanta din? Tapos pumunta ako sa banyo. Pinuntahan ko yung isa kong roommate. Sabi ko, girl, may sumasabay sa akin na bata. Sabi niya sa akin, nandyan na naman siya. Siyempre, lalo akong naloka. Sabi ko, anong sinasabi mo? Samahan mo nga ako. Pumunta kami sa may bunk bed. Yung roommate namin, nakita namin, nakatayo sa likod sa may balcony namin. May kausap. Yes. So ako, nilapitan ko agad. Sabi ko, girl, sino kausap mo? Ikaw, sabi mo puntahan kita dito. Sabi ko, ayan na ha, ano na nangyayari? Gumana na ako. Pagtalikod ko, biglang may humigit sa akin, may humampas sa legs ko. Okay. Then pagkapikit ko, nahimatay na ako, nakakita na ako ng vision na parang may minurder dun sa unit ko na isang pamilya sila. Yung tatay, pinaladgad niya yung bata papunta sa likod ng balcony. Yung nanay naman, naagasan siya, pero parang hawak niya pa din yung baby. Ganun yung nakita ko. Oo. Pagising ko, hinihigit na ako ng roommate ko palabas ng unit namin. Oo. Tapos pagising ko, may malaki ng hand mark sa legs ko. Sa legs mo, oo. Sabi ko, guys, kailangan na natin ng tulong. Akin na yung phones nyo, tatawag tayo ng tulong.